Good morning motoristas! Nasa gubat na naman tayo dito sa UP Los Baños. And we're going to Alabang sa Carrera Showroom dahil merong ila-launch ang BMW Motorrad Philippines na bagong middleweight adventure bikes. Excited ako doon? Let's go! Friday morning, 9:50 AM, dami pa rin sasakyan. So yung Carrera Showroom is located nga sa Alabang. Actually malapit na malapit lang siya sa Festival Exit. So pag exit mo ng toll gate, uy, ano ba to? Teka, daming batong nalalaglag dito. So pag exit mo ng toll gate, next na kanto or stoplight, kaliwa ka kagad. Tapos nasa right side mo na siya agad. Babadya ang panahon. Ayun, umaambo na. Bilisan na natin. Diyan sa stoplight na yan, turn left tayo. Nako, hindi yata natin abutin. Abutin pa natin. Beating, hindi naman. Alright. So pag kaliwa natin, ito na agad ang Carrera Showroom. Nasa right side. Hindi ko lang alam kung saan ang parking. Ayun, pwede mag-park kita. Nice one. Okay. A few inches later. Yes sir, Sir Paolo, the best host there is. Sir. Hola! So dito na nga tayo sa Carrera Showroom and all merged up tayo. Ito na panalunan natin sa raffle. Ito na binigay sa atin. Okay, so sakto-sakto na tayo sa launch. So nandito na nga sa likod yung venue and sobrang excited ako sa launching na to. 3 bikes ang ilo-launch. Buti na kapag park na tayo dito mismo sa harap. Pasok na tayo doon, let's go. Ayan, si Leander. What's up, brother? Leander ng Top Gear again. Malamang kilala nyo na yan. Upgrade na ba, bro? Ha? Upgrade. At galatin. Hindi masyado yata kita. Yeah. Tinatanong niya tayo, no, kung upgrade na ba. Kasi syempre, alam na rin niya kung ano ilo-launch ngayon. So, itigan muna natin, no. Syempre, pakipot muna tayo, di ba? Itigan muna natin yung mga features. Syempre, yung itsura niya in person at importante pricing. So, mamaya malalaman natin. May bago ka naman to. Ano agad papalitan na daw agad yun doon. Anyway, nice seeing you again, brother. Thank you, brother. Pasok tayo doon, let's go. Kita natin yung media, oh. Kumusta, bro? Jay Tarok, Dalodi. At saka syempre si Sersa ng makina. Dito na tayo sa loob. Ayan, dito na sa likod yung mga bikes. Gusto ko nang tanggalin yung cover, di ba? Pero mamaya pa. Huwag tayo masyado excited. Although I already have an idea kung anong mga bikes yan. Nandun pa rin yung excitement. Happy birthday, Coach Jacob. Ay na tayo dun. So we'd like to welcome everyone. 800 GS, F900 GS, and F900 GS Adventure here. And these motorcycles are very important to us.
These new bikes have upgraded engines, now having 895cc. Aside from the road and rain modes, they now have ABS Pro and Dynamic Traction Control or DTC riding modes too as standard. You can also upgrade with the optional Riding Modes Pro, which gives additional modes, namely Dynamic, Enduro, and Enduro Pro. Ito naman is the F900 GS, no? Hindi na yung asymmetric yung headlight niya. Ito yung pinakamalaking change. Actually, yung mukha niya more on sa R, diba? R series. The F900 GS now has a plastic tank, shedding 4.5 kilograms compared to its previous steel tank. It also saved 1.7 kilograms with its Akrapovic exhaust and the redesigned rear, further reducing 2.4 kilograms of weight. All in all, it lost 14 kilograms of weight. Sa tatlong models, ito ang may pinakabagong design when you look at the traditional GS appearance. Based sa spec bumps, mas may laban na ito ngayon pagdating sa off-road, being lighter, having a higher handlebar, and also lower foot rests. Its engine produces 105 horsepower at 8,500 RPM and 93 Nm of torque at 6,750 RPM. Its seat height is 835 mm. It has an SRP of 1,135,000 pesos. What do you think? Sobrang taas, no? So ito, sure na dito sa abong pareho. Bukuhan lang natin. The F900 GS Adventure has a 23-liter tank capacity, which is perfect for long-distance touring, reducing your time spent on refueling. Just like the F900 GS, it has front upside-down telescopic forks by Showa. They share the same horsepower and torque figures also with the F900 GS. Its seat height is 875 mm, the tallest among the three. In fact, hindi ko siya abot for a 5'6" tall rider like me. It has an SRP of 1,295,000 pesos. Kaya ba natin ba? Ay, kaya mo yan, ikaw pa. Mataas! Mataas talaga, pero kaya mo pa rin. Kaya natin ba? Ganyan, no? Atake natin para sold ka kayo. The F800 GS has a 15-liter fuel tank capacity with an engine that produces 87 horses at 6,750 RPM and 91 Newton meters also at 6,750 RPM. It has a very low seat height of 760 millimeters and comes with a TFT display and heated grips as standard. Ito yung pinakamalapit sa design ng F850 GS na motor natin ngayon. It has an SRP of 995,000 pesos. Yeah. Wow, unti naman ng food. And we're done. So bye muna mga tatlong GSS. Babalik na tayo ng Laguna kasi marami pa tayong i-edit. So again, thank you so much for the invitation, BMW Motorrad Philippines. Init. Alright, so first impressions. So, hindi man natin na test ride pero magbibigay pa rin ako ng first impressions doon sa tatlong ni-launch. So makikita natin na yung F800 GS yung pinaka-accessible, no? In different parameters, very accessible siya. Unang-una sa presyo, siya yung least expensive dun sa tatlo. Siya din yung pinakamababa in terms of seat height, no? Tama-tama yun kung naka F750 GS ka or sabihin mo first na big bike na GS. Pwedeng naka big bike ka rin pero let's say nasa 400, 500cc ka.
and gusto mo mag-upgrade into a BMW adventure bike, perfect na perfect yung F800 GS. Lakas ng hangin. Very beginner friendly siya, no? Kasi nga abot na abot mo siya. So F900 GS, so i-compare mo siya sa 850 GS na ito, itong dala natin, mas off-road oriented yun, yung F900 GS. Kita mo naman sa Navi tires, sa play, no, ng suspension, and ibang features pa. Kung medyo plano mo talaga mag off-road talaga once in a while or madalas, magandang ano yun, magandang tool, no? Lastly, the F900 GS Adventure Touring, and pwede rin siya for off-road. Ito for long distance riding because of its fuel tank capacity, and also mataas din siya actually. So mataas siya, yun yung pinaka hindi natin abot, or hindi talaga natin abot in short. Kung tiptoe tayo sa GS, hindi natin abot yung GS Adventure. Nevertheless, kung mahilig naman kayo sa adventure na for long touring talaga siya, magandang option yan. Alright? Nakakatuwa lang na standard sa lahat ng nilaunch kanina, nandun na lahat ng mga features na gugustuhin mo. We have the Gear Shift Assist Pro, yung quick shifter natin, and yun nga, yung cruise control, nice to have. And syempre, andyan din yung heated grips. Tapos yung phone holder, no? Yung navigation holder, kumpleto na siya basically. So nakakatuwa na standard na siya across all variants or all models. Kaya lang yun nga, syempre mag-adjust din yung price. Alright, uwi na tayo. Yun na lang muna, and kita-kits tayo sa susunod. Abangan nyo yung mga reviews or first impressions ng mga bikes na yun kapag mayroon ng demo unit. Kita-kits tayo sa susunod. Once again, this is JT of Motor. Adios, motoristas.